Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kayo po ay muli naming inaanyayahan na sumubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Muli ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po na Ma'am Sheila and Brother Shem. At kami po ay nagtutuwa na muli kayong makasama sa hapong ito para po tayo ay patuloy na makapag-pray para sa isa't isa at para tayo din po ay makapakinig ng salita ng Panginoon. At bumati po muna tayo sa ating mga nakakasama na at this point. So, Brother Sam Digan and Ma'am Joyce Digan, good afternoon po. Deacon Ogie Juan, magandang hapon din po. At salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Kasama din po natin ngayong hapong ito ang Ma'am Esther Orhino, good afternoon po. Nanay Amihan, Sarya Yabut, Ate Beth Akong, magandang hapon po. Nanay Susan Jose, magandang hapon din po, maging kay Tita Edith Santos at kay Auntie Nenita Sarya. Sister Alexis Salazar, good afternoon din po. Kay Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. At Nanay Celia Ignacio, good afternoon po. Salamat po at nakakasama namin kayo ngayong hapong ito, maging kay Ma'am Baby Villamiel. Ayan. At sige po, tayo po ay magsimula na sa ating gawain. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito na muli nyo kaming tinipon sa Hardin ng Panalangin upang kami po ay magkaroon ng pagkakataon na sama-samang manalangin, sama-sama po kaming dumulog sa inyong harapan, sama-sama kaming, Panginoon, na makapakinig ng inyong salita. O Panginoon, i-bless nyo po ang lahat na nandito ngayon, na nakikinig, na maging sa makikinig pa po sa replay, Panginoon, kayo po magpala sa bawat isa. Gabayan nyo kami ngayong hapong ito, Panginoon. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. At kasama rin po natin ang aking dating teacher, si Miss Jose, Miss Elite Jose. Ayan. And then, Brother Shem, at sino pa po ba? Wala na po. Sige po. Ayan, Ma'am Baby Villamiel, good afternoon po. And then, kung pwede nyo po rin i-share ang ating gawain, po, sa ating mga mahal sa buhay, baka kailangan po nila ng panalangin, kailangan po nila makarinig ng salita ng Panginoon, you are free to do so po. Ayan. Wala naman pong bayad ito. Basta may internet lang po. Ayan, tayo po ay magsimula na sa ating pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. At tayo po ay bumati muna sa mga magdiriwang at nagdiwa ng kanilang mga birthday ngayong month of August, from August 1 hanggang August 12. Noong August 1 po ang Pastor Lito Paraiso, and August 2 ang Sister Elaine Trinidad. August 3 naman po nagdiwang ng kaarawan ng Sister Chloe Escoto, and August 4 si Myren Esnang, si Calvin Avancenia. Nagdiwang din po ng birthday si Grace Palye at si Preacher Jopet Guzman. Kahapon po, August 5, nagdiwang ng kanyang kaarawan ng Pastor Saldi Maritan. And then sa August 9 naman po, magdiriwang ng kanyang kaarawan ng Pastor June Milan. And sa August 10 po, sina Sister Mina Chua, si Gloria Gregorio, si Joel Orquiola, si Nanette Yap, at ang aking anak na si Shem Yabut ay magdiriwang po ng kanilang birthday.
At ito po ang simula na, no, ng teenage years ng aking anak. At humihingi tayo ng gabay sa Panginoon. Sa August 12 naman po ay si Sister Natanea Orara, ang Pastor Edwin Tan at ang Brother Carlos Rara. Ayan. Happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. Noong August 8 naman po, nagdiwang ng... sa August 8 pa pala. August 6 pa lang pala ngayon. Sa August 8 po ay magdiriwang ng kanilang wedding anniversary ang Brother Cyril and Sister Jenny Escobar. Advance happy wedding anniversary, Brother Cyril and Sister Jenny. And ngayong month po ng August ay we are celebrating ang ating pastor, Pastor Mike Digan sa kanyang mga anniversaries. August 7 po, 2016 ay ang kanyang sending out as a pastor of MIBC Silangan. Sa August 30 naman po, noong August 13, 2017, ang kanya pong ordination. And then noong August 27, 1987, ang kanya pong spiritual birthday. So this month of August ay marami po tayong sina-celebrate maging sa ating pastor. Dadako naman po tayo sa ating mga praises. Thanksgiving for the start of classes yesterday, August 5. Bagamat may konting ulan pa rin po, pero natuloy na rin po ang pagbubukas ng klase. At praises din po from Sister Lynn Hapitana. At palagi po silang iniingatan ang kanya pong pamilya. At marami din daw pong salamat sa natatanggap po nila mga blessings araw-araw. At from Sister Carmelita Belen, papuri sa Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat sa kanilang pagdi-deliver at pagmaging ang provision po ng Panginoon para sa kanilang business at sa kagalingan din po ni JJ. And then from Sister Rowena Galdones naman po, ay nagpupuri po siya sa Panginoon sapagkat natanggap na po ang kanyang anak sa trabaho. Amen. And of course, ang inyong lingkod, ako po ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat the Lord added another instrumentalist po for His glory. Po, ang Sister Joylene Casiao ay magsisimula na pong turuan para po sa kanyang violin. Of course, nagpapasalamat tayo sa ating mga katuwang sa music ministry sa instrumentalist po sa MIBC Silangan. Kasama po dyan ang Brother Sam, ang Sister Milka and Brother Sean na nagtuturo din po ng mga instrumentalist. Ayan po, bago po tayo magpatuloy, magandang hapon po muna kay Ma'am Merly Mabalot. Magandang hapon po. Maging kay Brother Eugene Cabaya, good afternoon din po. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am. Kay may success sa kaya po sinabi rito, blessed day and healthy life. Ayan, salamat po. At patuloy din namin kayo nakakasama rin po sa hardin ng panalangin. Tayo po ay babanggit ng ilang mga kapatirang may sakit. At mamaya po ipapanalangin natin lahat po ng ating nasa listahan. Kung meron po kayong nais na ipanalangin, ay paki-comment lamang po at isasama po natin yan sa ating prayer time mamaya. Babanggit lang po tayo ng ilan. At patuloy po natin ipadalangin ng Tatay Wilson at Sister Nika sa kanilang mga mata. At naba po ay makapagpa-check up na sila. At sama rin po natin sa panalangin ang pinsan po ng Sister Carmelita na si Loreline Ampuan. Meron po siyang hyperthyroidism at apektado din po ang puso at buong katawan. Sige po, sama natin siya sa prayers. Sa paging si Mark Angelo Laurel, na positive po siya sa dengue. Panalangin po natin na tumaas po ang kanyang platelets. And then ang Nanay Yoli na meron pong karamdaman sa kanyang balakang. Isama rin po natin sa prayers from Deacon Ogie Juan, si Lady Lee Canilaw at si Allison Canilaw. Sila po ay may COVID. Panalangin po natin ang recovery, ang kanilang kagalingan at recovery po. And then patuloy nating ipanalangin na mawala po ang trangkaso ni Tatay Joel at gumaling na rin po ang kanyang ubo at sipon. Maging ang ubo po ng Sister Rowena Galdones. Si Shem po ay ating ipanalangin at meron po siyang stomach pain. Ngayon na lang po niya naramdaman. At ipanalangin po natin ang ating expectant mother, si Sister Gracie Gesmundo. Ayan. And then, sama natin sa prayers, ang ilang mga prayer request po na nandito. Ang ating English grammar tutorial, ito po ay gaganapin sa MIBC Silangan
for ages 11 and above. Ito ay mangyayari po ngayong mid-August to September. Panalangin din po natin ang mga mangangasiwa po sa ministry na iyan. And then from Nanay Tuding Severino, ipanalangin po natin ang pag-uwi po nila ni Rosita at ng apo po niya sa Pilipinas. Ipanalangin po natin ang safe travels ng Nanay Tuding. And then sama na rin po natin sa panalangin this week, next week po pala ang kasal na nina Doc Narito and then ni Sister Shireen, at sama na ba sa prayers ang kanila pong gagawing wedding ceremony this coming week, Tuesday na po, next week. And then sama rin po natin sa panalangin from Sister Lynn Hapitana na patuloy silang ingatan ng Panginoon paging sa pagpasok po ng kanilang mga anak at ng mga bata sa kanilang eskwelahan. Bigyan po sila ng talino at maayos na kalusugan para po sa kanilang pamilya, para hindi po sila magkasakit. Sama rin po natin sa prayers ang ating church building. Ang kahilingan po ng Sister Carmelita Belen, salvation of family and friends, good health ng kanyang pamilya, ang kanilang heart's desire na makapaglingkod sa Panginoon, bigyan ng wisdom ang mga extension classes teachers. Sama na rin sa panalangin ang pag-aaral po ng kanyang mga anak at nawa po ay makapasok po sa scholarship sa college. Sama rin po natin ang ilang ministries po ng MIBC Silangan, ng Soul Winning, ang Bible Studies, ang Bible School at Reading Program. Sama rin po natin sa panalangin from Sister Percy Zapata, ang Zapata family, ang bigyan po sila ng good health at ang kanilang spiritual life po ay hawakan ng Panginoon. And then kalusugan po at kalakasan kay Teacher Elite. And then sama rin po natin sa panalangin ang Nanay Susan Jose para po sa kanyang kalakasan at kalusugan at kanya pong heart's desires. Sama natin pa sa panalangin si Kumbu Valonen na sana po ay magkaroon na siya ng pagkakakitaan, trabaho. Ayan. Yan po. And then sama natin sa panalangin ang ating mga ang ilan po sa ating mga online ministries. Of course, pakisama sa panalangin ng Hardin ng Panalangin, ang Bountiful Feastings on the Divine Verses. Yan po, kasama po dyan ang Bishop De Vega at ang mga pastors po ng Living Water. And then kasama natin sa panalangin ang May Kaagapay with Pastor Nel Datur, ang Of Warden of Prayer with Pastor Neil Kikeb, Preacher Jabez Orara, Preacher June Esbieto, maging ang kasama po dyan ang Deacon Jojo Crame. And then sama rin po natin sa panalangin ang May Tiyak na Kaligtasan with FIBAP Pastors. Ayan po. Of course, palagi natin isama sa panalangin at andyan naman po rin sa ating makikita natin nakalista po sa ating screen ang ating mga elders, senior citizens, ang ating mga preachers, ang mga pastors, ang mga ministries, at mamaya po sa ating prayer time, kung may maaalala po kayo, pakisama po sila sa ating prayers. Ayan, bago po tayo magpatuloy, tingnan ko lang po kung mayroong additional prayer request dito. At magandang hapon po kay Tita Aneth Guevara Kiben. Salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin, maging kay Sister Baby Aya. Magandang hapon po. Tingnan ko lang po kung may na-miss ako dito. Ayan. Brother Eugene Cabaya, magandang hapon. Sister Joylyn Casya, good afternoon. At maraming salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Ate Beth, at maaaring nandyan din po si Kuya Radi. So regards din po kay Kuya Radi. And then kasama rin po natin ngayong hapon ito si Bernardita Lopena. Magandang hapon po at salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Yan lang po at kung meron pa po kayong additional na prayer request, mga nais na ipanalangin na mahal sa buhay po na maaaring may karamdaman, paki-comment lang po sa ating live at mamaya po isasama natin sa prayer time. At this point po muna ay makakarinig po tayo na isang tanging bilang. Mga nauna sa ating pagmasdan.
Maraming po salamat sa tanging bilang na yan mula kay Sister Veronica Belen. Yan po ang Tagalog version ng May the Lord Find Us Faithful. Ayan. At we always encourage our young people, maging ang ating mga choir members, kung nais nyo po maging kabahagi ng Hardin ng Panalangin, pwede po kayo mag-record ng inyong mga special numbers. At magandang hapon po kay Nanay Elvie Rivas. Good afternoon po. Maging kay Pastor Nelda Tour. Magandang hapon po. At salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Nanay Dory Santos, magandang hapon din po. Ayan po. At tayo po ay tutungo na sa maikling pag-aaral ng salita ng Panginoon. If you have your Bibles with you, please turn it to the book of Ecclesiastes. Ito po ay nasa Old Testament. At ito po ay pagkatapos ng Book of Proverbs. Ayan po, sa Tagalog, ito po ang libro ng mangangaral. Ayan. Tayo po ay isang verse lang po ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Ito po ay sa chapter 3, verse 11. Ecclesiastes chapter 3, verse 11. And the Bible reads, He hath made everything beautiful in his time. Also, he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Tayo po ay sandaling manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, salamat Panginoon sa inyong salita na magsisilbing pagkain ng aming mga kaluluwa. Salamat po Panginoon sa wisdom na ibabahagi niyo sa amin ngayong hapong ito. Nawa ang aking panalangin ay buksan niyong patuloy ang mga puso ng mga nakikinig at makikinig pa, at maging ang inyong lingkod Panginoon ay inyong muling itago sa inyong likuran upang ang mensahe po na maririnig nila ay manggaling po sa inyo, makita po ang inyong kaluwalhatian at hindi po ang aking kahinaan. Marami pong salamat Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Hindi na po natin pinakomplika pa ang ating title ngayong hapong ito ay In His Time. Ayan, in His Time. Sabi nga po rito, He hath made everything beautiful in His time. At meron ako ng mga napapanood na uso naman to mga video sa Facebook na sabi doon minsan daw pagka merong mga delays sa mga plano mo, halimbawa may lakad ka tapos medyo na-delay ka, wag daw tayo maging irritable kasi baka daw yun ang isa sa paraan ng Panginoon para iligtas tayo o protektahan tayo sa isang bagay na pwedeng mangyayaring masama. So, for example, marami sa atin, especially po, ako. At alam naman ni Ma'am Sheila to, na pagka, ayoko na-delete kasi at pagka na-delete ako, mainit ulo ko. So, yes, isa po yan sa maraming taon na po namin pinagdidibatihan. Pero, meron ganun So, medyo strict ako pagdating sa time, especially kapag ito po ay appointment sa work o sa basta may pinag-usapang oras. Isa po sa pinamana sa akin ng tatay ko tsaka ng magulang ko is to be on time. So kaya pagka minsan medyo nagkakaroon tayo ng delay, minado naman po ang yung lingkod, medyo masama ang loob ko, medyo mainit ang ulo ko. Pero isa sa mga kwento nito is isa sa mga lesson din sa akin na kasi meron akong napanood, hindi ko alam kung napanood ko, nabasa ko lang. Kung naaalala niyo po yung 9/11 na incident sa New York kung saan na yung Twin Towers po, dalawang malaking building po ito na binangga ng eroplano. Meron daw yung isang nakaligtas doon ay hindi po siya nakapasok dahil hindi ko lang maalala kung na-traffic siya o nagkasakit siya o nagkaroon ng delay. Basta on that day, hindi siya nakapasok at yun ang naging dahilan para siya po ay mailigtas dun sa insidente na iyon. So, minsan ganun may mga paraan ang Panginoon na para sa atin, ang tingin natin it's a delay, para sa tingin natin it's a setback, pero meron palang purpose. Meron po palang purpose. O minsan, baka meron kayo na experience na may lakad kayo,
merong plano, no? Pero habang ginagawa niyo yung plano para do sa lakad na yon, alam niyo may pakiramdam na ah, parang hindi smooth, no? Parang lagi may problema, parang bang may pumipigil sa iyo, no? Na ituloy yung lakad na yon o yung plano na yon. So karamihan ng mga tao, no, na hindi mananampalataya at iniisip nila yan, baka may the universe, no, is trying to tell me something. Ganun ang kaisipan ng iba. Yung iba naman naniniwala sa awa ko karma yan, no, baka good karma. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, hindi po tayo naniniwala sa ganun eh. We don't believe in such things. We only believe in God. Yan po ang dapat nating maintindihan, na siya ay in control sa lahat ng bagay, at katulad nung binasa natin kanina, no, we just need to wait for His timing. Yan, kasi kung pagka tayo ay natutong maghintay sa panahon na in-appoint ng Panginoon, ang sure tayo dyan, it will be beautiful for us sa kanyang mga anak. So, kung tayo po ay nananalangin, no? We are praying for material blessings. Hindi po masamang manalangin na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng mas mataas na sahod, magkaroon ng, 'di ba, ng mas malaking pagkakakitaan. Hindi masama mag-pray for wisdom, no? Hindi masama mag-pray for wisdom para sa isang life-changing event na decision na kailangan mong gawin. Hindi po masama. In fact, dapat nagtitiwala tayo sa Panginoon na kaya niyang ibigay kahit ano, kasi He is the creator of everything, no? Maging sa pagpili natin ng makakasama sa habang buhay. So sa mga young people natin diyan, no, ang pinapayo po natin diyan, pray kung sino ang kalooban ng Panginoon, and pray for His right timing, di ba? So it is always good to remember na if God is not yet responding to your prayer request, kung hindi man siya kung wala ka pang nakukuhang sagot, and maybe it's not yet the right time. Yan ang maganda pong isapuso ng bawat mananampalataya. Pero dahil nga po, tayo binigyan ng Diyos, no, ng free will na pwede nating gawin, di ba? Kung ano ang nais natin. Definitely we can force it Pwede nating ipilit, no? Sa Tagalog, meron tayong sinasabi na mga yung kasabihan ba na hinog sa pilit. Yung pinilit lang talaga kasi gusto, no? Pwede naman nating gawin ang lahat ng ating makakaya para makuha natin yung mga material na bagay na gusto nating makuha. Pwede nating ipilit, no, kung sino yung gusto natin na maging na mapapangasawa natin, no, na tayo yung pipili, hindi yung pinili ng Diyos para sa atin. We can get them. Oo, makukuha natin yung mga bagay na yan. Pero yung promise kasi is it will be beautiful kapag binigay ito ng Panginoon sa'yo sa oras na kanyang itinakda. Yun po ang ating binasa kanina. So our main text is a very beautiful verse. A very beautiful verse. Para sa ating mananampalataya, sinasabi dito na maghintay po tayo sa tamang oras ng Panginoon. 'Di ba? Alam niyo po ba kung ano pa ang sinasabi ang sinasabi ng passage na 'to? Ang assurance ng passage na 'to na binasa natin para sa mananampalataya, that God definitely answers prayers. Yan po ang nito parang underlying message nito 'di ba? God makes everything beautiful in His time. Ang ibig sabihin ng pag may pinalangin ka sa Panginoon, sasagutin niya ng Panginoon, no? It's either a yes, I'll give it to you now, or no, hindi ko 'yun ibibigay sa iyo, or yes, pero maghintay ka para sa perfect time. So, yun po ang mga possible na nasagot ng Panginoon sa ating prayer. At sana hindi po tayo magdaramdaman, no? Kung sakaling ang sagot ng Panginoon is no sa ating prayer. Kasi alam niya ang lahat. Parang isang magulang, no, kapag may hinihiling ang anak, minsan hindi naiintindihan ng anak kung bakit hindi pinapayagan ng magulang Pero sa dahil ang magulang mas alam niya dapat mas alam niya ang mabuti para sa kanyang anak, kaya sinasabihan niya kaya minsan hindi pinagbibigyan. Ganun din po ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po siya ang Ama natin sa langit Na kapag tayo may hiniling, mas alam niya ang lahat. Kaya minsan, di ba, minsan sasama ang loob natin, pero dapat isa puso rin po natin na He is our Father in heaven. He knows the best for us. No? So, yung passage din po na ito na ating binasa, it also tests our faith in God.
Ilang Kristiyano po ba, ilang mananampalataya kaya, no, ang kayang panghawakan ang kanilang pananampalataya, na kayang panghawakan itong He makes everything beautiful in His time kapag ang timing ng Panginoon ay hindi yung timing natin. Minsan dyan po tayo nasusubok. Ano po? So basahin po natin, ano, magandang example po itong isang character na nasa Biblia sa Genesis 15, first book of the Old Testament. Genesis 15, basahin po natin yung verse 1 to 6. Sabi po rito, after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? And Abram said, behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. And he brought him forth abroad, and said, look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. So let us consider Abraham. Ito po yung mga panahon na ang kanya pang pangalan ay Abram, no, or Abram. Siya po, sa mga hindi po nakakilala sa kanya, siya po ang patriarch o siya ang nagsimula ng Nation of Israel. Sa binasa po natin, nagbigay ng promise ang ating Panginoon Diyos kay Abram. Ang sabi niya na mula sa kanya manggagaling ang isang great nation, na isang lahi, isa na sobrang dami na hindi mabibilang, na katulad ng mga bituin sa langit. Ganun daw po kadami. Now, this promise was made to Abraham or Abraham. Siya po ay 75 years old na or more than 75 years old na, sapagkat tinawag po siya ng Panginoon na umalis mula sa kanyang country or sa kanyang hometown nung siya po ay 75 years old na. Now, wala po siyang anak. Tulad po ng binasa natin, ang kanyang tagapagmana ay ang kanyang steward na hindi naman niya anak o hindi niya paano-ano at hindi galing sa kanyang bloodline, ano po. Pero look at verse 6. Ito rin po ay quoted sa Romans, ano. Sabi dito, even though Abraham is childless, 'di ba? Kahit wala silang anak, kahit siya at si Sarah, ang kanya pong asawa, ay matanda na, no? Wala na sila, lagpas na sila sa kung sa panahon natin ngayon, ano po, lagpas na sila doon sa age na pwede pa silang magkaroon ng anak. Pero the verse says that Abraham believed in the Lord, and that was counted for him for righteousness. Pero tignan po natin to, no? So, isipin natin, may pangako kay Abraham, magkakaanak siya, dadami ang kanyang lahi sa mga panahong medyo mahirap na magkaanak dahil sa kanyang edad at sa panahon na wala silang anak. Ano po? Pagka binasa po natin sa verse 25, parehong book din po, no? Genesis 25. Sa verse 8 to 9, sabi po rito, then Abraham gave up the ghost and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people. And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron, the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre. So kung babasahin po natin yan, yung verses before, verse 8 to 9, doon po nilista yung mga naging anak pa ni Abraham. Kung titingnan po natin, no, sa mga research na gagawin po natin, nung namatay si Abraham, ang kanyang anak, kung isasama po natin yung mga apo, no, sa lahat ng kanyang mga anak, siguro around 30 to 31 ang maaring inabot niya, no, na nakita niya habang siya ay nabubuhay pa, bago po siya namatay nung siya po ay 175 years old na. So, remember, ang pangako mula sa iyo, 'di ba? Magkakaroon ka ng mga anak, no, ng lahi mo mas
higit pa o hindi mabibilang katulad ng mga bituin. Pero nung siya po ay namatay, ang lahi niya 30, 31. Napakalayo doon sa ipinangako sa kanya na di mabibilang kasi nabilang ko nga po 31. So, dito po makikita natin na yung promise ng ating Panginoong Diyos kay Abraham, pwede po ba nating sabihin na hindi niya tinupad ito? No, hindi ba tinupad ng ating Panginoon ng kanyang pangako kay Abraham? No, he kept his promise. Ano po? Ginawa ng Panginoon ang kanyang sinabi, ang kanyang promise. Kasi kung babasahin po natin yung Old Testament, malalaman natin na from Abraham nagkaanak siya si Isaac, from Isaac nagkaroon siya ng anak na si Jacob. Si Jacob po ay pinalitan ng pangalan ng Israel. At from Jacob, meron po siyang 12 anak. At yung 12 anak na po na yon, doon po nagsimula ang 12 tribes of Israel. And that is a mighty nation, especially po nung time ni David and Solomon, King David and King Solomon. So, tinupad ng Panginoon ang pangako niya kay Abraham. Kaya lang, yung promise niya, hindi yon tinupad during his time. Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham sa oras na itinakda ng Panginoon. Hindi sa gustong oras ni Abraham. So, basahin po natin yan sa Hebrews 11:8 to 13. Maganda po ito. Nasa New Testament po yan. Ito po ay nire-reference itong passage ito, ang Old Testament, ang Genesis din. So, Hebrews 11, starting verse 8, sabi po rito, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. Look at this. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on earth. These are very encouraging, yung mga verses po na ito. At dito nakikita natin, inilarawan po dito by faith, sabi niya, sumunod si Abraham sa sinabi ng Panginoon. By faith, si Sarah, di ba? Even though past ng age niya, ang panganganak ay naniwala sa Panginoon. Ang sabi nga po rito, from there, di ba? Nag-spring yung sa verse 12 sinasabi dito, sa verse 11 sabi dito, verse 12, so many as the stars of the sky in multitude, di ba? And as the sand which is by the seashore innumerable. So natupad, tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Pero look at verse 13, sabi dito, these all died in faith, without not having received the promises. Hindi talaga nila nakita sa kanilang lifetime dito sa earth, sa mundo, ang promises na to, So, kung babasahin po natin kasi yung chapter 11, yung Hebrews na yan, it talks about faith. And the point of what we read, is yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat po kasi hindi ito depende doon sa mga answered prayers. Dapat hindi ito depende sa ano yung binibigay sa iyo ng Panginoon. Ang ating pananampalataya sa Panginoon should not be measured. Hindi dapat ito sinusukat ng gaano ka ba binless ng Panginoon. Gaano bang kadaming material blessings ang binigay sa iyo ng Panginoon. Gaano ba, kumbaga, nagkaroon ka ba ng maayos na kalusugan? Nagkaroon ka ba ng maraming properties, maraming building, maraming kotse? Magkaroon ka ba ng maraming spiritual blessings? Meron ka bang kapayapaan? Meron ka bang happiness? Meron ka bang health?
hindi po dapat nakabase yung pananampalataya natin sa mga bagay na yan. No? In fact, the test of our faith, kapag ka po ay hindi tinugon ng Panginoon ang ating panalangin, that is the ultimate test of our faith. Na pag sinabi ng Panginoon, o maghintay ka sa oras ko, pag sinabi ng Panginoon, o nangako ang Panginoon na isang bagay na imposible, tulad nung pinangako kay Abraham at kay Sarah. Imagine, people, 75 years old, tapos magiging great nation ang lahi mo. How can that be? It's impossible. But with God, nothing is impossible. Sinasabi po ng banal na kasulatan. Pero look at verse 13, di ba? They died in faith, not having received the promises. Pero ang ginawa nila, they embraced the promise. Kahit hindi po nila nakitang mangyari ito sa kanilang lifetime. And this is the kind of faith. Ito ang uri ng pananampalataya na meron si Abraham sa ating Panginoon, na sinabi ng Panginoon, it was counted to him for righteousness. This is the kind of faith that can be counted for righteousness. Ano po yung ibig sabihin ito? Buong pusong pagtitiwala na kahit hindi natin naiintindihan, no? Yung kahit ang alam natin imposible ito para sa tao. Pero sabi nga po dito, they embrace the promise. Bakit mo yayakapin yung pangakong imposible kung wala kang pananampalataya? Ganun po katindi ang pananampalataya ni Abraham. Kaya sinabi ng Biblia na Abraham believed God and that was counted for him as righteousness. Napakaganda po, ano? Sapagkat ang ating pananampalataya ay dapat hindi nakadepende kung mabuti lang yung buhay mo. 'Di ba? Hindi dapat nakadepende yan kung meron kang blessings, 'di ba? When you have your blessings, 'di ba? At ito ay kung ikaw ay pinangakuan na sige, magkakaroon ka pa ng mas marami. O 'di ba? Pagka doon nakadepende, yung ating pananampalataya sa pangako na magkakaroon ka, wala tayong Diyos. Ang Diyos natin, genie. Tandaan po natin, yun ang naging premise ng diablo sa ating Panginoon Jesucristo. Ano sabi niya? I will give you all this if you worship me. Bibigyan niya ang lahat ng kapangyarihan ng mundo, ibibigay niya lahat ng kayamanan ng mundo. Anong kapalit? Para isasambihin mo ang diablo. Pero ang pananampalataya natin, hindi dapat ganoon na may pangako sa yung blessing, no? Yan din po ang argument ng diablo, if you notice sa book of Job, no? Nung nakita niya si Job, sabi ng ating Panginoong Diyos sa diablo, no? Have you considered my servant Job? Sabi niya, na talaga namang ganoon na lang ang pananampalataya sa kanya, na talagang lahat ng inuutos niya ay sinusunod ni Job. Anong sabi ng diablo? Kaya lang naman nananampalataya yan sa'yo kasi binibless mo siya. Ayun. So, napakamali kung ang pananampalataya natin ay dahil ini-expect natin na ang buhay natin ay magiging maganda kapalit ng pananampalataya. Ito po ay nakakapagligaw, no? Lalo na sa mga bagong mananampalataya. Baka kasi ang pangako, basta maging Kristiyano ka, wala ka ng problema. Hindi po totoo yun. In fact, nasa mundo po natin ngayon, pag naging Kristiyano ka, mas marami pong problema. So yun po, linawin po natin yan. Kasi nga po, ang ating pananampalataya, hindi nakadepende sa pangakong blessing sa iyo. Dapat kung may blessing o wala, mangyari man o hindi ang ating pinapanalangin, dapat ang pananampalataya natin matindi pa rin, intact pa rin. Dapat nandyan pa rin, no? So, kaya nga po sinasabi, sa ating main text, kung babasahin natin yung pagkatapos nung he had made everything beautiful in his time, ano pong kasunod? Sabi dito, also he had set the world in their heart. Watch this. So that no man can find out the work that God maketh from beginning to the end. So it was intentional na hindi ipinapaalam ng Panginoon kung anong ginagawa niya sa inyong likuran, no? Hindi pinapaalam. Kaya nga 'di ba bawal ang manghuhula, 'di ba? Hindi yun binabawal ng Panginoon yan mga seers, no? Yung mga visions na hindi naman galing sa kanya, binabawal ng Panginoon yan. Kasi it was intentional na itinago sa atin ng Panginoon
kung ano ang ginagawa niya sa buhay natin in the background. Bakit? So that we can learn to have faith in Him. Yung tunay na pananampalataya na hindi base sa may makukuha ka. No? Yung pananampalataya na katulad ng isang bata sa kanyang magulang, na kahit anong mangyari, alam ng bata, hindi siya pababayaan. Dapat ganun din ang ating pananampalataya. Kaya pala sabi ng ating Panginoon Jesus, no? Na kung hindi tayo magiging katulad ng mga bata, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Kasi the child has perfect and full faith and trust sa kanyang magulang. Dapat ganun din po tayo sa ating Panginoon. Kaya makikita natin na ang ating sitwasyon ay hindi maayos. 'Di ba? Kahit hindi nagagawa ng hindi natin na nare-receive, kung wala man na tayong material blessings, dapat meron pa rin tayong pananampalataya. Kaya ang testing kay Job, 'di ba? Tinanggal lahat. And then what happened? Ang sabi, Job sinned not. Na kahit nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang kabuhayan, nawala ang kanyang kalusugan in one day, nanatili siyang nananampalataya sa Panginoon. So that is the ultimate test of our faith. Kasi ang Diyos po natin, no, hindi naman siya genie eh. God is a sovereign God. Siya po ay hari ng mga hari. Siya po ang nagbibigay ng lahat sa kanyang oras, no? Kaya nga sinasabi dito, God is a sovereign God that makes all things beautiful in His time. Opo, kahit po yung mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Minsan kasi, 'di ba? Nananampalataya ka, nananalangin ka, pero minsan may masasama pa rin mga bagay. Ito kasi ang realidad po eh, no? Hindi naman exempted ang mga Kristiyano sa mga masasamang bagay. Nangyayari pa rin po sa atin, nagkakaroon pa rin tayo ng kabiguan. Minsan nakaka-receive pa tayo ng mga bad news sa mga moments, sa mga time na we least expect, no? Na parang kung kailan ka masigasig, kung kailan ka on fire, saka nagkakaroon ng mga pagsubok, no? Isang perfect example po dyan is yung mga unexpected death ng ating mga loved ones. Napakalaking pagsubok po sa isang mananampalataya na naglilingkod, nananalangin, no? Tapos bigla may unexpected na pangyayaring ganito. So kapag ka nakaka-experience po ang isang tao ng ganitong sitwasyon, napakahirap po para sa isang tao, no, na paniwalaan that God makes beautiful everything beautiful in His time. Kahit ba yung ganito, no, yung ganitong pangyayari, beautiful pa rin po ba ito sa sa paningin ng Panginoon? Kasi it is very prone, no, para sa isang tao, no, kahit matagal na nga mananampalataya eh, minsan nawawala ang pananampalataya kapag may nangyaring mabigat na hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay, no. Pero mga kapatid, let me remind you that the God we serve is a living God. Yan po. Matthew 10:29 to 31. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi po ng Matthew 10:29, "Are not 2 sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your Father. But the very hairs of your head are all numbered. Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows." Sinasabi ng Panginoon, di ba ang mga ibon, magkano lang binibenta? Pero walang malalaglag dyan na hindi inaalaw ng Ama. Sabi dito, maging ang ating buhok ay bilang ng ating Ama. At sinasabi nga rin din dito na huwag po tayong mag-alala sapagkat mas malaki ang halaga natin. Kung yun ngang sparrow no, na binibili mo ng barya lang, may halaga sa Ama tayo pa kaya, no? Nothing happens in this world na hindi inaalaw ng Panginoon. Kaya nga bilang mananampalataya, dapat lagi tayong may pinangahawakan na anuman mangyari, mabuti o masama, God is in control. We should trust that God allowed it to happen, that God is in control. Yes, kahit pa minsan inaalaw ng Panginoon na tayo po ay dumaan sa paghihirap, na dumaan po tayo sa mga pangyayari na masakit para sa atin. Meron pong always na meron po kasing laging purpose. Merong laging rason kung bakit nangyayari ito. Merong laging lesson, 'di ba, sa mga pangyayari ito, and meron pong palaging blessing
kahit na sa mga pangyayaring ito. So sa ating mga buhay, no, sa next time, no, na ma-experience tayo ng hindi maganda sa ating buhay, o baka ngayon na may nakaka-experience ng ganito, baka kailangan mo marinig ito. Balikan natin si Job, di ba? Hindi siya nagkasala sa Panginoon pagkatapos mawala sa kanyang lahat. Literal po, nawala ang lahat. Look at Abraham, kung paanong patuloy siyang nagtiwala sa Panginoon kahit hindi naman niya nakita yung promise na natupad sa buhay niya. Tignan po natin ang ating Panginoong Kristo, na siya po ay sumunod sa Ama, na mamatay ng isang napakahirap, napakasakit na kamatayan sa krus ng Kalbaryo, dahil ito ang gusto ng Diyos Ama na mangyari sa Kanya. Sapagkat kahit naman po na nawala na, di ba? Kahit na nawala na ang lahat kay Job, na-reveal po rito ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kung kahit hindi naman po nakita ni Abraham ang promise sa kanya, pinakita naman po rito kung paano dapat tayo magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon na worthy to be counted as righteousness. Kung paano ang dapat na pananampalataya natin. Naging example po siya. And even though Jesus Christ died a slow, painful death, ito po ay ginawa para sa purpose na mabayaran po ang lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future, at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, sapagkat whosoever believes in the Lord Jesus Christ and His death, burial, and resurrection shall have eternal life. May purpose po no? Ang paghihirap natin, no? Hindi man nangyari sa atin yung pangako sa atin, hindi man natin makita ngayon, alam natin baka makita ito sa ating mga anak, baka makita ito sa ating mga apo, no? But one thing is sure, tinutupad ng Panginoon ang lahat ng kanyang pangako. Yun po ang pwede nating panghawakan dito. So, mga kapatid, Christians, no, let us learn from the Word of God. Kailangan matuto po tayo na patuloy at buong puso na magtiwala sa ating Panginoon sa ating buhay. At patuloy po tayong magtiwala at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Pagka po natutunan natin ito, no, yung full trust, no matter what, na magkaroon ng strong faith, no matter what, pag natutunan po natin ito, anuman po ang ating pinagdadaanan, ating papagdadaanan, masasabi natin mula sa ating mga puso na indeed, God makes everything beautiful in His time. Nawa po yung naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay tutungo na sa ating pananalangin. I pray na patuloy niyo po kami samahan na po hanggang matapos po ang ating panalangin. At samahan niyo po ako kung meron po ako makakalimutang ipag-pray, ay isama po natin sa ating prayers. Tingnan ko lang po yung additional prayer request. Sige po. Dali lang po. Sama rin po natin sa prayers po si Angelica de Guzman Guson para sa kanyang kalusugan ng family at maging ang kanyang tatay at pamangkin niya, mga kapatid, at para sa kanilang mga problema, at patuloy na ingatan po ang Ate Carlota de Guzman. Okay, ano po rito? Okay, tayo po ay manalangin. Let us pray. Ang maraming Diyos na banal na nasa langit, maraming salamat po muli sa inyong salita, Panginoon, na nagpapaalala sa amin na ang aming pananampalataya, Panginoon, na hindi nakadepende sa kahit ano. Ito ay dapat na nagmumula sa tunay, sa buong pagtitiwala po namin sa inyo bilang aming Diyos, bilang aming Ama sa langit, na kayo po ang makapangyarihan sa lahat at wala pong nangyayari dito sa mundong ito na hindi niyo po nalalaman at hindi niyo po pinapaintulutan. Mga Panginoon, ang dalangin ko, lahat po
puso. Patuloy niyo kami turuan kung paano manampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham po sa inyo. At ma-realize po namin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito ay magaganap sa inyong tinakdang oras. At mas mabuti po para sa amin, sa aming anumang kahilingan meron kami, na hintayin po, Panginoon, ang inyong tinakdang oras para dito. Maraming salamat, Panginoon. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa inyong mga pagpapala, maging sa mga nagdiwang, magdidilang po ng kanilang mga kaarawan. Kayo po patuloy na magpala at magbigay ng mahabang buhay sa kanila. Kayo din, Panginoon, sa magdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Kayo po magbuklod at pumagitna po sa kanilang mga pagsasama. Dalangin ko rin, Panginoon, ng Pastor Mike Tigan na may inaalala ang ilan sa kanyang mga anniversaries this August. Kayo pong patuloy na humawak, magpala sa kanya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga answered prayers, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapagaling niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa biyaya na patuloy niyong iginagawad sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy kayong kumikilos sa aming likuran. Nilalapit namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may sakit. Dalangin ko na pagilingin niyo, Panginoon, ang Tatay Wilson at si Sister Nika sa kanilang mga mata na may makapagpa-check up na sila. Dalangin ko rin, Panginoon, si Lorilyn Ampuan sa kanyang hyperthyroidism, maging si Mark Angelo Laurel na may dengue. Kayo po magpagaling sa kanila, maging kay Nanay Yoli sa kanyang pananakit ng balakang. Nilalapit ko, Panginoon, si Ana Pulido sa kanyang goiter problem, ang speedy recovery ni na Gay Castillo Doctor, Casen Castillo, ni Eliza Rojas, ni Norma Castillo. Dalangin din namin, Panginoon, ng full recovery ni Francesca Audrey Abad, maging si Sister Da, Panginoon, ay patuloy niyong bigyan ng full recovery and daily strength. Dalangin namin ang Ma'am Adel Mabalot, Panginoon, pagalingin niyo po siya sa kanyang osteoarthritis, maging ang preacher John Domo, pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman. Nilalapit namin, Panginoon, ang Maseni Paras para po sa kanyang kalusugan, maging, Panginoon, ang Ma'am Baby sa kanyang kalusugan. Kayo po pagaling sa kanyang high blood pressure at kanyang hyperacidity. Nilalapit namin, Panginoon, si Laila Go na may kidney stone at si Sister Salvacion Vargas sa kanyang blood pressure. Kayo po magpagaling sa kanila. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, si Geraldine Tenco para sa kanyang recovery sa kanyang health issue. Ang Nanay Elvie Rivas ay patuloy niyang pagalingin sa kanyang pananakit na likod. Maging si Kevin Bihasa, Panginoon, na may heart enlargement. Kayo po ang magpagaling sa kanya. Nilalapit namin, Panginoon, sa inyong harapan ang Nanay Lourdes Mercalesio sa kanyang bukol sa leeg. At maging si Ermilio Hapitana, Panginoon, meron din po siyang bukol sa leeg. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, si Mama Glo Agudon sa kanyang kalakasan at kalusugan. Ang Nanay Susan Osek sa pananakit po ng kanyang katawan at tuhod. Kayo magpagaling sa kanya. Dalangin ko rin, Panginoon, si Marlon na may hypertension and hyperthyroidism, at si Moises na mayroong kidney problems at hypertension, maging ang Ate Lisa Hardiniado na may gout, arthritis at high cholesterol. Kayo po magpagaling sa kanila, Panginoon. Dalangin ko rin si Bobby Borja na ospital. Kayo po kumawak sa kanya. Bigyan niyo rin po ng maayos na kalusugan si Najen and Brian Matserovic, maging si Belinda Kaakbay, Panginoon, meron po siyang aneurysm, at si Jerry Sabala na merong spine problem. Kayo po magpagaling sa kanila. Nilalapit namin, Panginoon, ng Sister Baby Aya, maging stable na po kanyang blood pressure, mawala po ang mga symptoms ng kanyang thyroidism. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Ate Hubing Pascual, siya po ay patuloy niyong hawakan at maging ang financial nilang pangangailangan. Kayo po mag-provide. Dalangin ko rin ang complete recovery ni Tatay Tony Gorvillas at ni Monica Hernandez. Nilalapit ko, Panginoon, si Lola Gloria Adrias. Siya po ay may karamdaman. Kayo po magpagaling sa kanyang kidney disease. Dalangin ko rin si Tita Josefina Adrias at si Maria Gan. Kayo po magpalat, magpagaling po sa kanila. Dalangin ko, Panginoon, kayo po magpagaling sa insomnia ng Tita Annette Kiben. Dalangin ko rin na patuloy yung hawakan si Christine Sarmiento sa kanilang kalusugan, at ang Mami Oli Jacinto na may high blood pressure. Kayo po magpagaling sa kanya. At dalangin ko rin, Panginoon, ang preacher TJ Mabalot, mayroon po siyang mataas na PP.
Dalangin ko rin po si Jenny de la Cruz, meron po siyang karamdaman. At si Brother Romel Valdez, meron po siyang GERD. Kayo po magpagaling sa kanila, Panginoon. Nilalapit ko rin, Panginoon, si Era Basto na merong karamdaman. Nawa po, Panginoon, ay maging maayos ang resulta ng kanyang mga check-up para makapag-take na po siya ng tamang medisina. Nilalapit ko rin, Panginoon, si Tita Letty Lingcoran Agapay. Bigyan niyo po siya ng recovery and healing from cataract surgery. Nilalapit ko rin, Panginoon, si Lady Lee Canilaw at si Alison Canilaw. Meron po silang COVID, O Lord. Kaya po magpagaling sa kanila, maging ang Nanay Rowena Galdones, patuloy ingatan ang bawat isa, maging ang Tatay Joel, pagalingin niyo po ang kanyang ubo at sipon. Si Shempo na may stomach pain, kayo pong humawak sa kanya, Panginoon. Si Angelica de Guzman Guzon, Panginoon, patuloy niyo bigyan ng maayos na kalusugan ang kanyang family at ang gabay po ninyo, Panginoon, ang hinihiling ko para sa kanila. Nilalapit namin, Panginoon, ang may mga kapatiran na may malulubhang sakit. Kayo po magpamalas ng inyong mapagpala at mapagpagaling na kamay po sa kanila. Sina June Santos, sina Isagani Laya, si Esther Mariano, si Rex Rosales na mayroong karamdaman na nagdadialysis, sina Emma Reyes, si Lorea Jade Borja, si Julita Eliceralde, Corazon San Jose, si Jason Juarez, si Mary Repamonte, si Amparo Cruz, si Cheryl Estipuana Valley. Kayo po humawak sa kanila, Panginoon, meron po silang cancer. Maging sina Efren Inocencio, si Berbarda Lopez at si Fredis Kaar. Maging si Frank Hardin po, kayo po magpagaling sa kanila sapagkat may mga komplikasyon po sila sa diabetes. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, si Sister Grace Gismondo, patuloy hawakan ng kanyang pagdadalang tao, maging safe po ang kanyang anak at maging ang mother, Panginoon. Nalangin ko rin, Panginoon, ang mga kahilingan ng bawat isa, ang mga anak po ng Preacher Gary and Sister Dang, sina Grace, Faith, Mercy, ang buong Chua family, kayo po magpala sa kanila, kayo po ang mag-direct po sa kanilang mga desisyon na gagawin, gayon din, Panginoon, at patuloy po silang bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding sa kanila po mga endeavors, O Lord. Nilalapit namin si Emily Muse, patuloy yung bigyan ng continuous strength at guidance and provisions po para kina Christine and Cathy Vu. Nilalapit kong patuloy, Panginoon, ang aking family, patuloy yung bigyan ng strength and good health at spiritual growth ng bawat isa. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos po nila ng petition papers sa US. Ang Sister Doris Santos, patuloy kong nilalapit, Panginoon, bigyan niyo po siya ng physical and spiritual strength. At dalangin ko rin, Panginoon, si Maricel Kiambao, bigyan niyo po ng maayos na kalusugan ng kanyang friends and families and loved ones. Dalangin ko rin, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean. Patuloy niyo ingatan, Panginoon, ang Digan family sa kanila pong mga pagmiministeryo. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Sister Malula o kanyang family. Bigyan niyo po sila ng spiritual growth and protection, O Lord. Dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy niyong hawakan ang Ma'am Jenny Rapista at ang Pastor Gerald Rapista at ingatan at palaguin po ang inyong gawain dyan po sa Lawa ng Tike. Nilalapit ko, Panginoon, ang Nanay Lydia Inocencio, patuloy niyong bigyan ng guidance ang Inocencio and Abdulrazak families. Patuloy na protection na provisions po, Panginoon, ay gawad niyo kay Ma'am Merly at Preacher TJ sa kanilang pagtatrabaho po sa mission field. Nilalapit ko rin, Panginoon, si Aida Kiejok, patuloy niyo po sila bigyan ng good health and protection. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Ate Beth Akong at patuloy pong gabayan ng kanyang family at ingatan po sa kanilang travels, Panginoon. Maging ang traveling mercies po ang hinihiling namin sa inyo para kina Nanay Tuding Severino, kasama po sa pag-uwi niya si Rosita at ang kanyang apo dito sa Pilipinas. Ingatan niyo po sila. Kay Bing Ray Severino, Panginoon, kanyang panalangin para po sa kanyang mga mahal sa buhay, maging kanila pong business, Panginoon, inyong hawakan. Dalangin ko rin, Panginoon, kalusugan, kalakasan at heart desire po ng Nanay Susan Jose Gloriani. At nilalapit ko ang Sister Yoli Jacinto, patuloy yung bigyan ng maayos na kalusugan ng kanyang family, ang kalusugan po ng Nanay Fe Carpio at buong Carpio family. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ang mga mahal sa buhay po ng Ma'am Baby Villamer, bigyan niyo po ng spiritual strength, health, and heart's desires. Dalangin ko rin, Panginoon, ang patuloy niyong hawakan ang aking mga kapatid na si Tabat Pat
Patuloy siyang bigyan ng kapayapaan, Panginoon. Ang Sister Baby Aya Avestruz, patuloy niyong paggalingin, Panginoon, bigyan ng maayos na kalusugan at spiritual growth para sa kanyang family. Dalangin ko rin, Panginoon, ang kalakasan ng nanay Leonardo Saren at maging ang pag-aaral po ng mga anak ng Brother Mar Saren, kayo pong humawak sa kanila. Nililipat sinasama ko kasama sa panalangin ko, Panginoon, ang pag-iingat po sa bawat isa, bigyan ng physical na kalusugan at kalakasan ang mga mahal sa buhay po ng Ma'am Esther Orhino, pati si May Grospe, Panginoon, ay inyo pong hawakan. Siya po ay may problema sa kanyang amo sa Saudi Arabia. Nawa po ay maayos na po ito. Dalangin ko rin, Panginoon, ang MIBM Eastwind Building Project, kayo po mag-provide para sa kanilang pangangailangan, at ang spiritual growth and everyday travel po para kay Beth Gorios, ang aking kahilingan. Nilapit ko, Panginoon, ang Sister Lynn Hapitana, patuloy niyo po silang ingatan, ang kanyang family, at patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan, gayon din ang family po ng Sister Carmelita Belen, ang kaligtasan po ng kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang heart's desire, O Lord, kayo pong humawak rito, at patuloy niyo po silang equip, Panginoon, sa kanilang mga ninanais. Nilapit ko rin, Panginoon, ang Zapata family, bigyan niyo po ng good health and spiritual life, ang kalakasan din po at mabuting kalusugan para kay Teacher Elite, kayo po magpala sa kanya, Panginoon. Dalangin ko rin na magkaroon na rin po ng kakakitaan si Kumu Valunen, at ang kayo po, Panginoon, ang masunod sa heart desire ng Sister Georgie, Panginoon. Malapit ko, Panginoon, ang ating mga young people and mga church members na nag-commit po ng kanilang buhay para sa inyong ministry. Kayo po magpala sa kanila, masunod po ang inyong kagustuhan para po sa kanilang mga buhay. Ang Blessed Hope Christian Academy, patuloy ko nilalapit, Panginoon, at kayo po magpala sa church school ministry po na ito. Marami pa pong ito po ay magamit para po sa kaligtasan ng marami. Nilalapit ko rin, Panginoon, ng gaganapin po na free English grammar tutorial ng MIBC Silangan. Tama po, Panginoon, ay marami pong mabless sa ministry na ito. Patuloy ko na nalapit, Panginoon, ang aming mga elders, senior citizens. Kayo po magbigay ng kanilang mga pangangailangan. Kayo po magbigay ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Nilalapit ko, Panginoon, ang mga pastors, ang mga families po nila, maging preachers, inyong mga lingkod, Panginoon. Kayo po patuloy magbigay ng mga kailangan ng bawat isa, ng wisdom, Panginoon, sa mga ngaral na salita ng Panginoon, maging ang sa wisdom po sa pangangarap po ng inyong salita. Gayon din, Panginoon, sa mga online ministries at sa lahat po ng mga ministries po ng bawat churches. Kayo po mag-provide para dito, Panginoon, at dalangin ko rin, Panginoon, na kayo po mag-provide ng mga manggagawa para dito. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat po ng nakikinig sa inyong gawain, maging sa makikinig pa mamaya, Panginoon, at kayo po ang gumabay sa bawat isa. Kayo po tumugon sa kanilang mga prayer request, sa mga heart desires nila, Panginoon. Patuloy nyo gamitin yung ministry na ito para sa spiritual growth ng bawat isa. At dalangin ko, Panginoon, ang kaligtasan po ng aming mga kaibigan, ng aming mga mahal sa buhay, na kayo na sila po ay makakilala sa inyo, sa aming Panginoon Jesucristo, Panginoon, para sa kaligtasan sa papamagitan po ng pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa mga sakit, dala po ng panahon. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat. Patuloy yung ingatan ng bawat isa sa pagbubukas po ng klase, sa mga estudyante, sa mga anak namin, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Maraming salamat po muli sa pagsama niyo sa amin sa hardin ng padalangin. Babati na po tayo sa lahat po ng nakasama natin ngayong hapong ito. At yung prayer request po sa gamot po ni Brother Welvin Bilen at sa kanyang mga pangangailangan, sige po, yan po isasama natin sa prayer list para po maipanalangin din po sa hardin ng padalangin. Tsaka po, tignan ko lang po dito, no? Ay, nawala na. Sige po.
Yan po ay sasama natin sa Hardin ng Panalangin sa Thursday. Ano po, para maipanalangin din po ng Preacher Gary. At isasama ko rin po yan sa aking personal prayer request. Ayan po, at maraming po salamat sa mga nakasama po natin ngayong hapon ito. Brother Sam Digan, Ma'am Joyce Digan, magandang hapon po. Kay Ate Beth Apong, magandang hapon po. Nanay Amihan Sarya Jose. Ay, sorry. Nanay Amihan Yabut. Dito na. Nanay Amihan Sarya Yabut, good afternoon. Deacon Ogie Juan, good afternoon po. Kay Ma'am Esther Orhino, good afternoon po. At regards din po kay Preacher Nato. And then, Ma'am Joyce Digan, good afternoon. And happy sending out anniversary po kay Pastor Mike Digan. Ngayon din po kay Nanay Susan Jose, Sister Alexis Salazar, good afternoon po. Tita Edith Santos and Auntie Nenita Sar, good afternoon. Nanay Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Kay Nanay Celia Ignacio at kay Ma'am Baby Villamiel, kay Teacher Elite Jose, good afternoon po ma'am. And then nakasama rin po natin si Ma'am Merly Borja Mabalot, good afternoon po. Patricia Yabut, good afternoon at salamat at palagi ka na namin nakakasama sa atin ng panalangin. And then nakasama rin po natin Sister Carmelita Belen, Brother Eugene Cabaya, Tita Annette Rivera Kiben, magandang hapon po. Brother Alexander Mabansag at Sister Baby Aya Vestros, good afternoon po. Kasama rin po natin Pastor Nelda Tour, magandang hapon po Pastor. And then Nanay Elvie Rivas, good afternoon po. At maraming salamat din po kay Bernardita Lopena na nakasama natin ngayong hapong ito, maging kay Sister Dory Santos, Sister Joylyn Casya, good afternoon. Nakasama rin po natin Tatay Nicanor Santos, magandang hapon po. Tatay Nick, Deacon George Cardenas, good afternoon po. Brother Cyril Escobar, happy wedding anniversary sa inyo ni Sister Jenny. And then nakasama rin po natin si Angelica Guson at ang aming kaibigan na si Laarni Adrias, good afternoon. Preacher Anselmo Marin, magandang hapon po. Sister Lynn Hapitana, Ma'am Presi Krami, good afternoon po. Regards din po kay Deacon Jojo. And then kay Nanay Gertrude Severino, magandang hapon po. Yan lamang po at pamanhin po kung meron kami hindi nabati. At we always encourage po na pakilagay po ng comment po para hindi siya mawala sa Facebook. Ayan, maraming salamat po. Ang Hardin po ng Panalangin babalik po sa Thursday kasama po ang Preacher Gary and Sister Dang. At bukas naman po ang prayer meeting po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Lord willing po ay makasama namin po muli kayo sa susunod na Tuesday. Ayan po, patuloy po nating suportahan ang online ministries at ang Hardin ng Panalangin. At maraming salamat po at patuloy po kayo nagiging encouragement sa amin. Muli po, ito ang inyong lingkod, Preacher Lester Yabut, kasama po Ma'am Sheila and Brother Shem. Maraming salamat po. Patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.